Ibinalita ngayon sa FB page ng Honda Philippines ang paglabas ng makabagong underbone motorcycle na Winner X. Ang matagal na ring hinihintay ng marami na siyang magiging katapat di umano ng ibang mga underbone motorcycle dito sa bansa at ilang mga brand competitor. Gaya na lang ng nangungunang brand na Yamaha Motor, ang kanilang pambato na Yamaha Sniper. Isa kasi ito sa madalas na ikinukumpara sa Honda Winner X. Kaya naman sa video na ito ay ikukumpara natin ang bawat detalye nilalaman ng mga modelong ito. At ikaw na lang sigurong balang musga kung alin nga ba sa dalawang ito, ang Yamaha Sniper o itong bagong Honda Winner X na kalalabas lang din. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Lalapit na ang pagharap ng dalawang modelong ito sa kalsada ng Pilipinas dahil sa pag-announce ng Honda na inalabas na sa wakas ang bagong Honda Winner X dito sa bansa. Kaya kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang pipiliin mo? Well, sa looks pa lang halatang panalo na ang dalawang ito. May parehong aggressive looking at napakaganda ng mga aerodynamic. Panalo ang design kahit sa graphics at decals. Ang lakas maka-sporty looking ng mga ito. Talagang pang racing, pero hindi naman tayo pwede mag-judge sa bagay na yan. Iba pa rin kasi ang sarili-sarili nating panlasa at pananaw. Ika nga ni Jacob Moto, an eye of the beholder. Depende na lang yan sa paningin ng makakakita nito. Alright. Kaya siguro pagbasehan na lang natin yan hanggang matapos ang video ito. Simulan na natin sa Yamaha Sniper. Ang Yamaha Sniper ay matagal nang narito sa bansa. Magmula sa version 1 hanggang ngayon sa pangatlong version nito. Marami nang tumangkilik sa modelong ito at nasubukan na rin ang bawat lakas at performance na nagagawa nito. Isang panalong motor na may simpleng machine na may underbone design. Kilala din ito sa tawag na Yamaha Exciter sa bansang Indonesia. Ang bawat katangian at nilalaman ay talagang napagkatiwalaan sa mahabang panahon. Pinapagana ito ng 155 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft, liquid cool type na cooling system at naka 4 valves. Meron itong compression ratio na 10.5:1 at bore and stroke size na 58mm by 58.7mm. Nakakonekta sa isang manual transmission na may 6-speed na variable gear shifting at kaya mag-produce ng maximum output na 17.8 horsepower sa kada 9,500 RPM at maximum torque naman na 14.4 Nm sa kada 8,000 revolution per minute. Habang itong Honda Winner X ay bago pa lamang masusubukan ng marami kung gaano nga ba kalakas at kagandang performance nito. Pero sa ibang mga karatig bansa sa Asia ay matagal nang inulunsad ang pangbatong modelong ito mula sa Honda motorcycle. Naman sa pagkakataon nito ay nakaka-excite na rin siguro sa marami ang makagamit ng isang modelo na bago lang din sa panlasa natin. Pinapagana ito ng 149.16 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, dual overhead camshaft, liquid cool type na cooling system at may 4 valves. Ang compression ratio nito ay 11.3:1. May bore and stroke size ito na 57.3mm by 57.84mm. Nakakonekta ito sa isang manual transmission na may 6-speed variable gear shifting. Nakagagawa ng maximum output na 17.8 horsepower sa kada 9,000 RPM at maximum torque na 13.5 Nm sa kada 6,500 RPM. Kung pagmamasda ng engine specs at iba pang mga detalye, nakalalamang dito ang Yamaha Sniper. Pero itong dalawang modelo ay may average top speed na nagagawa sa parehong 130 km/h. Yan ay mga average speed pa lamang, depende pa rin yan sa magmamaneho nito. At hindi pa rin naman nasusubukan kung magkapantay nga lang din ba talaga ang pinaka top speed ng mga ito. Pagdating naman sa ignition system ng bawat isa, itong Yamaha Sniper ay ginamitan ng ignition supply system na TCI, habang ang Honda Winner X naman ay gumagamit ng CDI DC ignition supply system. Parehong magandang teknolohiya ng dalawang brands sa pagpapagana ng motor. Sa tulong ng mga ignition supply system na to, kahit lobat o wala ang baterya ay automatic pa ring mag-on ang mga ignition nito at mapapaandar ang motor sa pamamagitan ng electric starting. Ngunit sa kabilang banda ay malaki ang pagkakaiba. Ang features kasi ng TCI ignition ng Yamaha Sniper ay may mas mababang RPM na nagagawa, tumatagal ang spark at ang pagpapainit ng makina na nagreresulta sa mas mababang revolusyon. Samantalang ang Honda Winner X naman
na ginamitan ng CDI-DC na ignition supply system ay maaaring gumawa ng mas mataas na RPM sa pamamagitan ng mas mataas na voltahe na nagagawa nito. Mas mabilis ang pag-init ng makina na nagre-resulta naman sa mas mataas na revolusyon. Pero sa matotal, hindi naman masyadong napapansin ng marami yan, lalo na kung nakasanayan mo nang gamitin sa ganung kondisyon ng motor. Pagdating naman sa starting system, parehong may optional kick and electric starting system ang dalawa, kaya mapapagana pa rin kahit wala ng baterya. Ang Yamaha Sniper ay may fuel supply system naman na injected. May fuel tank capacity ito na 5.4 liters at kumukonsumo ng 35 km per liter sa city ride at 46 km naman sa highway. Habang ang fuel supply system naman ng Honda Winner X ay ginamitan ng PGM-FI, Electronic Fuel Injected Type. May fuel tank capacity ito na 4.5 liters at kumukonsumo ng 40 to 45 km sa city habang umaabot naman ng 45 to 50 km sa highway. Pagdating naman sa clutch type, ang Yamaha Sniper ay may clutch type na wet multi-plate with clutch assist and slippery. Ito ang nagre-reduce ng clutch lever loads during downshift at nagko-contribute ng mas komportableng pagsakay. So ito yung mga ginagamit nila sa kanilang mga manual motorcycle. Kaya very safe na rin para sa mga beginner. Samantalang ang Honda Winner X naman ay may clutch type na wet multi-plate din, gaya ng sa Sniper. Pero meron itong naka-DCT o tinatawag na dual clutch, na kung saan maaring kontrolin ng isang clutch ang pagpapagana sa mga gears. Samantalang ang pangalawang clutch naman nito ay gumagawa ng mga kakaibang function para mas mapadali ang shifting. Dahil dito ay mas mapapadali ang pagpapalipat-lipat ng bawat shift sa kada gears, pababa man o pataas, para sa mas mahusay na performance na rin sa aktwal ng motorsiklong ito, mapa-on and off-road. Pagawin naman tayo sa chassis and suspension. Pagdating naman sa chassis, ang Yamaha Sniper ay ginamitan ng frame type na backbone, naka-telescopic fork sa front suspension at rear suspension naman na swing arm center monoshock absorber. Habang ang Honda Winner X naman ay may frame type na twin tube type, naka-telescopic fork sa front at naka-swing arm center monoshock absorber na rin ang rear suspension nito. Parehong pinagtibay ng bawat Japanese manufacturer na kung saan ay tumatagal sa kahit anong biyahe man. Mapa-on and off-road ay sulit at napaka-reliable ng mga suspensions nito. Pagdating naman sa tires, may makakapal na sukat ng mga gulong ito, kaya kahit sa mga pakurbadang kalsada kung maibabank ay talagang makakapit at napakagandang gamitin. Ang Yamaha Sniper ay may kabuuang sukat ang gulong sa front na 90/80 or 17/46P, habang ang rear tire size naman nito ay 120/70 or 17/58P. Pareho itong naka-tubeless tires at alloy mags na rin. Habang ang Honda Winner X naman, sa front ito ay may kabuuang sukat na 90/80 or 17/46P din. Ang panglikod na bahagi naman ng gulong ay may kabuuang sukat na 120/70 or 17/58P, na pareho ding naka-tubeless tires at alloy na mags. Kayo na lang ang humusga kung alin ang mas magandang design dito. At kung pag-uusapan naman ang mga safety measure, syempre parehong may malakas na braking system at magandang braking procedure. Ang Yamaha Sniper ay ginamitan sa front ng hydraulic single disc brake, 2-pot brake caliper for R version at hydraulic single disc brake naman para sa standard version nito. At ang front and rear ay pareho ring naka-disc type. Habang ang Honda Winner X naman ay naka-hydraulic single disc brake with single piston caliper brake. Ang front and rear din nito ay parehong naka-disc type na rin. Pagdating naman sa mga features nito, ang Yamaha Sniper, pagdating sa external, makakita ang naka-LED type na mga ilaw mula sa headlamp na di-adjustable, ang DRL at tail lamp, maliban sa mga turn signal lamps na naka-bulb type pa. Meron na rin itong built-in blinker o hazard lamp system na for emergency o sa mga panahong nagmamadali ka, o kaya naman para mas makita ka sa madidilim na kalsada. Habang ang Honda Winner X naman ay naka-fully LED type ang mga lighting system mula sa headlamp, DRL, tail lamp, pati na rin ang mga turn signal lamps nito sa harap at likod ay mga naka-LED type na parang sa Honda Click. Ito ay may hazard lamp na rin gaya ng sa Yamaha Sniper. Pagdating naman sa iba pang mga key features nitong mga modelo,
Ang Yamaha Sniper ay naglalaman ng maraming mga katangian, kagamitan, bagay na magpapakonvenience sa pang-araw-araw na biyahe. Gaya ng pagkakaroon nito ng Yamaha Smart Keyless Entry para lang sa top variant na R. Samantalang naka-manual dangle key naman ang standard variant nito. Meron din itong USB charging port socket para saksakan ng mga gadget na lobat at dito ay makakapag-charge ka na. Kasama ang mga safety features gaya ng pagkakaroon ng pass switch, engine check warning na nagpapaalala sa kung ano ang masamang mangyayari sa makina kapag hindi mo kagad ito nadala sa pinakamalapit na service center o pagawaan. At isang digital meter panel gauge, nagbibigay ng magandang readout sa rider tungkol sa information ng motorsiklo habang nakasakay ka rito. Naka-digital ang odometer, speedometer at fuel gauge at may mga kasama ring trip meter, tachometer at iba pang mga notification o sign na lumalabas sa kanyang instrument panel. Habang itong Honda Winner X naman ay nakakuha rin ng saganang mga teknolohiya, features na para sa pang-araw-araw na gamit, ang pagiging convenient at accessible sa bawat nilalaman. Ito ay mayroong Smart Keyless Entry na rin, na kung saan sinamahan din ng security features gaya ng answer back key system at alarm system. Ito ay may kasama ring USB charging port na pwede ka na ring mag-charge sa motor na ito. Kasama ang mga safety features nito gaya ng pagkakaroon ng ABS o anti-lock braking system. Isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon o yung mga biglaang pagpipreno. Meron din itong kasamang pass switch, engine check warning at isang digital instrument meter panel gauge na nagbibigay ng maliwanag mga sign, notification at information na lumalabas dito. Gaya ng digital odometer, speedometer, digital clock, trip meter, tachometer at iba pang mga notification na lumalabas sa instrument panel ng motor na ito. Pagdating naman sa dimension, para sa kabuuang sukat, ang Yamaha Sniper ay may haba na 1975mm, may lapad ito na 665mm at kabuuang taas na umaabot ng 1085mm. Ang buong bigat nitong motor ay nasa 119kg at may ground clearance na 150mm. Ang seating height nito ay umabot ng 795mm, kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height at may wheelbase size na 1290mm. Dito sa bansa, itong Yamaha Sniper ay nagkakahalaga ng 123,900 pesos mula sa standard na variant nito, habang ang kabuuang presyo naman ng R variant o top end nito ay umaabot ng 129,900 pesos. Samantalang pagdating naman sa sukat ng Honda Winner X, ito ay may kabuuang haba na 2019mm, may lapad ito na 727mm at taas na 1,104mm. Ang bigat nitong motor ay umaabot ng 122kg at may ground clearance naman na 151mm. Ang seating height nito ay umaabot ng 795mm gaya ng sa Yamaha Sniper at kaya ring upuan ng hanggang sa 5'4" ang height. May wheelbase size ito na 1278mm at may tatlong klaseng variant naman na pagpipilian dito sa Honda Winner X. Una ay ang standard na variant nito na may dalawang klaseng kulay na nagkakahalaga ng 123,900 pesos. Pangalawa naman na variant ay ang ABS Premium na nagkakahalaga naman ng 129,900 pesos. At ang pinaka-top end variant nito na tinatawag na ABS Racing. Ito ay may iisang kulay na tinatawag na Infinity Red at nagkakahalaga ang kabuuang presyo ng 131,900 pesos. Yan ay opisyal lang ini-announce ng Honda sa kanilang FB page kung magkano nga ba lalabas ang kabuuang presyo nitong Honda Winner X. At ngayon nga ay opisyal lang ilalabas ito dito sa Pilipinas. Well, tsak na marami nang nag-aasam at naghihintay na tuluyang magamit at mabili ito sa kada kasa. Kung ano nga ba kaya talaga magiging performance sa actual nito at kung ano pa ang magiging katangian at gamit ng modelong ito sa pang-araw-araw. Kaya naman, para mas makasabay pa ang Yamaha Motor Philippines, itong Yamaha Sniper ay in-update na rin sa makabagong bersyon
ngayong 2024 lamang. Dahil sa bansang Indonesia, inilabas na rin kamakailan lang ang bagong Yamaha Sniper at dito mo yan maikukumpara ng tuluyan. Sa bagong update ng Yamaha Motors na ipinagmamalaki rin bilang isang pambato sa pabilisan, ito rin na nagdala sa pangalan ng brand sa kasikatan kung saan ipinamalas nito ang pinakamabilis na top speed pagdating sa underbone category, ang Yamaha Sniper 2024 model. Bago pa man matapos ang taong 2023, inilabas na sa bansang Vietnam ang pagpipiliang bagong disenyo ng Yamaha Sniper. May mga bagong specs and features daw na idinagdag dito na kung saan ay inaabangan na rin ng marami na magkaroon nito. At yan ang alamin natin sa bagong Yamaha Sniper 2024 model. Inilaunch na ang bagong commercial video ng motor na ito na kung saan makikita ang mga bagong disenyo, graphic design at estilo ng kabuuang external nito. Pero hindi pa sigurado na pagdating sa Pilipinas ay ito rin ang magiging itsura ng bagong Yamaha Sniper. Kasi nga naman kapag inilalabas sa ibang bansang bagong modelo, naiiba ang itsura kapag dumating na sa bansa. Kaya naman asahan pa rin natin ang makabagong itsura nito. Siguro surprise yan mga kaibigan. Well, pagdating naman sa kabuuang detalye ng makina, ito pa rin ay pinapagana ng subok at mapagkakatiwala ang 155 cubic centimeter displacement capacity nito na naka-single cylinder, 4-stroke, 4 valves at may cooling system na liquid cooled type. Naka-single overhead camshaft at chain drive. Ang Yamaha Sniper pagdating sa palakasan ay hindi mo rin talaga mai-small. Subok at mapagkakatiwalaan na ito ng maraming rider na sumasabak sa pinakamabilisang biyahe sa Pilipinas, na kung saan ay madalas din ikinukumpara sa ilang underbone type category na kakumpetensya nito dito sa bansa, gaya ng Suzuki Raider, Honda Supra GTR at marami pang iba. Pero suma total, wala pa rin namang malinaw sa ngayon kung sino talaga ang maghahari ngayong taon. Sa panibagong update nitong Yamaha Sniper, binago raw ang kabuuang detalye ng makina. Mas pinagang ito kumpara sa dati at yan ang alamin natin siguro pagkarating na nga nito. Ito ay nakakonekta pa rin naman sa isang manual transmission na may 6-speed variable gear shifting na kaya mag-produce ng maximum output na 17.8 horsepower sa kada 9,500 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman ito ay kayang ilabas ng hanggang sa 14.4 Nm sa kada 8,000 revolution per minute. Ang average top speed nitong motor ay nasa 130 km/h. Pero ang ilan na hindi naniniwala dyan dahil pagdating sa Pilipinas, iba pa rin kapag ang Pilipino lang nakasampa. Well, pag-usapan naman natin ang katipiran nito sa konsumo. Ginamitan ito ng fuel supply system na FI at may fuel tank capacity na 5.4 liters pa rin. Kayang kumonsumo ng hanggang sa 45 km per liter, kaya malayo-layo na rin ang mararating mo niyan. Itong bagong update ng Yamaha Sniper, sumatotal mga kaibigan, pagdating sa external, ang paniguradong mababago dito ay ang style ng graphic design at iba pang mga color combination. Mas pinapogi kumpara sa dati at naglalaman ng bagong features para sa pangkaligtasan, gaya ng anti-lock braking system. Itong Yamaha Sniper 2024 model ay magkakaroon ng anti-lock braking system na equip lang para sa front brake nito. May bago ring hydraulic disc brake na mas pinalaki ang sukat, nasa 267mm 2-piston caliper at mas malakas na stopping force. At tama lang din para magkaroon ng anti-lock braking system. Sama pa sa ilang mga particular features ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng assist and slippery clutch na meron na rin sa dati. Ang sistemang ito ay ang nagre-reduce ng clutch lever loads during downshift at nagko-contribute ng mas komportabling pagsakay kung saan ay hindi rin nakakangalay masyado sa kamay. Nagamit ito ng Yamaha motorcycle para sa kanilang mga manual motorcycle, kaya safe na rin kahit sa mga beginner. Pagdating naman sa ilan pang detalye nitong motor gaya ng mga gulong nito, isang makapit na tires na ginamitan ng tubeless at alloy na mags. May kabuuang sukat sa front na 90x80R17 at rear tire size naman na 120x70R17. Oo nga pala, itong bagong motorsiklo ay equip pa rin naman sa USB port charging system na meron na rin sa dati, na kung saan ay pwede kang mag-charge ng iyong nalobat na gadget kahit ikaw ay nagmamaneho. Sinamahan pa yan ng iba pang updated features nito gaya ng ignition system. Nakakilis entry na kasi itong bagong Yamaha Sniper na meron na rin naman sa premium variant Yamaha Sniper 2022 model. Isang klase ng sistema na rin na kahit papano ay mas secured kumpara sa mga naka-manual kilang. Kasama na rin dyan ang naka full LED type na headlamp
maging ang taillight nito maliban sa mga turn signal lamps na naka-bulb type pa. Ang digital instrument cluster naman nito ay nagbibigay ng mas malawak na impormasyon, user-friendly at may malawak na screen. Mga suspensions naman nito ay ginamitan pa rin ng telescopic fork at subok na swing arm suspension sa rear. Ay seating height na 795mm at kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height. Depende sa adjustment. May ground clearance ito na 150mm, kaya kahit sa matutubig na lugar ay kayang isabak. Ang magiging estimated price siguro nito kung sakaling ilalabas man sa bansa mula sa dating version na premium model nito na nagkakahalaga ng 129,900 pesos, ito ay aabot ng 130,000 pataas. Kaya naman kung type mo ang bagong paparating na Yamaha Sniper sa bansa, ay dapat ngayon pa lang pag-ipunan mo na.